Ang katanungan ko ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng pinagsanlaan na ibenta ang ari-ariang isinanla ng nangutang bilang bayad sa halagang inutang niya. Ang kasagutan sa katanungang ito ay nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinion ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Hindi po ito may iba kung may ibang may dahil ng informasyon. Pero mas mainam pa lang po kung personal kayong nagdalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng nagpapagawa ng bahay na hindi natuloy. Para angkinin ang disenyo ng arkitekto. Kasagutan sa katanungan ito ay ayon sa Section 33 ng Republic Act No. 9266 o mas kilala na tawag bilang the Architectural Act of 2004 sa Section 33 Ownership and Lands. Sa makatuwid, kahit hindi natuloy ang pagpapagawa ng inyong bahay, ang lahat ng mga dokumento tungkol dito ay pagmamay-ari ng nasabing arkitekto. So hindi po ninyo pwedeng maangkin yun dahil hindi naman natuloy. Ito po ang katanungan. Choice ba ng school o ng student na pumili ng review center? Section 4 ng Republic Act No. 10609 na mas kilala bilang Protection of Student Rights to Enroll in Review Center Act of 2013, which is the Section 4 Unlawful Act. Malinaw sa provision na ipinagbabawal ng batas ang kolehiyo o higher education institution na pilitin ang kanilang mga estudyante na mag-enroll sa review center ng kanilang pinili. Pati na rin ang pagpapalit at pagbabayad ng kaukulang fee. Kasama na ang pagbabayad sa transportasyon at board at lodging ng estudyante. Sa iyong sitwasyon, labag sa batas ang pagpipilit ng inyong kolehiyo na kumuha kayo ng review center classes sa kanilang napiling review center at ang magbabayad ng mga kaukulang fees para rito bagamat lilinaw ng Estado ang mga ginagampanan katungkulan ng mga institusyon ng pag-aaral. Responsibilidad ng Estado na proteksyonan ang mga karapatan ng estudyante na pumili ng kanilang nais na reviews. So malinaw sa Section 4 Unlawful Acts ng Republic Act 10609 o mas kilala na Protection of Students' Right to Enroll in Review Centers Act of 2013 na pinagbabawal na ang mamimili ng inyong review center. Kung gusto nyo na mag-review sa iba, kung pwede po. At kung ipagpipilit ng inyong school, ito ay paglabag sa Republic Act 10609. At pwede po ninyo ito i-reklamo sa higher education HED. Ayun po.
Parusa sa pagkakalat ng sex video. Ito ay alinsunod sa Republic Act number 9995 o mas kilala bilang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang paggawa ng kopya o pagkakalat o paglathala ng mga sexual na kaganapan nang walang pahintulot ng partido nito ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa Section 4 ng Republic Act number 995. Sa Section 4, Prohibited Act, ang parusa na maaaring ipataw sa taong mapapatunayang lumabag sa nabanggit na profesyon ng batas ay pagkakulong ng hindi bababa sa 3 taon at hindi hihigit sa 7 taon at may fine na hindi bababa sa 100,000 at hindi rin tataas ng 500,000 ayon yun sa paragraph 1 ng Section 5ID. So malinaw na ang pagkakalat ng sex video ay mariin na ipinagbabawal ng batas kapag ito ay walang pahintulot sa mga partido na ito. Para po malaman nyo ang kabuuan ng katanungan, kasagutan, at kung ano ang punishment, fine, kung mayroon man sa topic na ito, pwede po ninyong mabasa ito sa description area sa ilalim ng video nito. Ayun po. Muli, maraming salamat. Tanggalan sa work bago mag-into. Ito po ay saklaw sa Section 32 ng Republic Act number 10361 o mas kilala na Domestic Worker Act o Batas Kasambahay. Sa Section 32, Termination of Services. So malinaw na hindi maaaring basta na lamang wakasan ng kanyang mga amo ang kanyang pamamasukan sapagkat hindi pa tapos ang 5 taon niyang kontrata sa kanila. Maliban na lamang kung mapapatunayan na siya ay mayroong sakit at ang sakit na ito ay maglalagay sa kanya sa pamilyang kanyang pinaglilingkuran o sa mga kasamahan niya sa nasabing bahay sa panganib. Ito ay batay sa Section 34 ng Batas Kasambahay, which is Section 34, Termination initiated by the employer. So ito po ay malinaw na nakasaad sa Section 34 ng Batas Kasambahay. Ayun po. Para naman po ninyo mabasa ang kabuuan ng ating topic na ito, pwede po ninyo ito mabasa sa description area sa ilalim ng video na ito. Nandun po ang buong katanungan, ang buong kasagutan kung ano po ang applicable law sa inyong katanungan, ano po ang punishment or fine kung mayroon man, at kung ano ang advice ko sa mga ganito sitwasyon. Pribadong usapan, bawal ipagkalat. Ayon ito sa ating saligang batas, partikular na sa Article 3, Section 3, hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon. Number 1 and 2. Malinaw na nakasaad ng tanging dahilan para malabag ang karapatang ito ay kung ipag-uutos ng hukuman
at mayroon itong legal na basihan at kinakailangan ito para panatilihin ang kaligtasan at kaayusan ng Estado. Maliban sa mga dahilang nakasaad na ito, lahat ng uri ng kadahilanan ay hindi sinasang-ayunan ng saligang batas. So nakasulat sa ating saligang batas na ano bang ebidensyang nakuha mula sa paglabag ng nabanggit na karapatan ay hindi maaaring gamitin para sa anumang layunin o hakbangin. Ayon ito sa Article 3, Section 3, 1 and 2. Makikita natin mula sa nabanggit na provision ng Konstitusyon na pinahalagahan ng Estado ang karapatan ng bawat mamamayan na ang kanilang komunikasyon at korespondiya siya ay mapanatiling pribado. Ang anumang gawain na magdudulot ng paglabag sa nasabing karapatan ay hindi pinahihintulutan. Ayan po. Recruitment agency nag-o-offer ng loan. Ayon sa Section 3B, Rule 5 ng Implementing Rules ng Republic Act No. 10022 kung saan nakasaad ang Section 3, Other Prohibited Acts, and B, impose a compulsory and exclusive arrangement whereby an OFW is required to avail of a loan only the specifically designated institution entitles or entity or person. Kasama sa other prohibited acts ang pagpataw ng sapilitang eksklusibong alituntunin kung saan ang overseas Filipino worker o OFW ay kinakailangan at sapilitang kumuha ng loan sa mga napiling institusyon or entity o tao lamang. Malinaw na hindi nararapat na kayo ay pilitin kumuha ng loan sa partner company ng iyong recruitment agency at wala na kayong pwedeng pagpilian pang iba, pautangin o kukunan ng loan. Isa itong prohibited act na pinagbabawal ng Migrant Worker Act ng Implementing Rules nito, Section 3B, Rule 4 ng Implementing Rules ng Republic Act 1020. Preventive suspension. Ayon sa Section 9, Rule 23, Book 5 ng Implementing Rules of the Labor Code of the Philippines nakasaad sa Section 9, Period of Suspension. Batay sa nabanggit na provision ng batas, walang preventive suspension na tatagal ng mas mahaba sa 30 araw o 30 days. Gayunman, maaaring pahabain ng employer ang tagal ng nasabing suspension sa kondisyon na babayaran niya ang sahod at iba pang mga benepisyong nararapat sa empleyado para sa karagdagang araw ng kanyang suspensyon. Sa makatuwid, ang iyong asawa ay maaaring isailalim ng kumpanya sa preventive suspension ng 25 araw or 25 days dahil ito ay maaaring tumagal ng hindi hihigit sa 30 araw o 30 days. Maliban kung pahahabain ng kumpanya ang tagal ng nasabing suspensyon alinsunod sa nabanggit na batas na Section 9, Rule 23, Book 5 ng Labor Code of the Philippines. Yan po. So malinaw na hindi pwedeng pahabain ng more than 30 days ang suspension unless otherwise babayaran siya in excess of 30 days.
OFW partner clinic ng recruitment agency. Nararapat ba? Ayon sa Republic Act 10022, kung saan nakasaan sa Section 3D Rule 4 ng Implementing Rules, Section 3, Other Prohibits Acts. Kasama sa Other Prohibits Acts ang pagpataw ng sapilitang eksklusibong alituntunin kung saan ang Overseas Filipino Worker o OFW ay kinakailangan sumailalim sa pagsusuri ng kanyang kalusugan mula lamang sa partikular na mga klinik ng mga institusyon at mga entity o tao maliban sa kaso ng seafarer kung saan ang gastos para sa kanyang mga medical o pagsusuri ay babayaran ng principal o shift owner. Sa inyong sitwasyon, malinaw na hindi nararapat sa kanya sa iyo ay pilitin na kumuha ng medical examination sa partner clinic ng inyong recruitment agency at wala kayong pwedeng pagpilian pang ibang clinic at kung saan kayo pa ang magbabayad ng inyong medical expenses. Ito ay isang prohibited act na ipinagbabawal ng Migrant Worker Act at ng Implementing Rules for Section 3D ng Republic Act 10022. Ayun po. Mga tangkay ng halaman ay nasa kabilang bakuran na. Sino po ba ang magmamay-ari ng mga bunga at dahon kapag ito'y nasa kabilang bakuran na? Ayon sa New Civil Code of the Philippines, kung saan nakasaan sa Article 440 at 441, to the owners belong the natural fruits. That's Article 441. In Article 440, the ownership of the property gives the right by accession to everything which is produced thereby. Kaugnay nito, masasabi ang mga puno, dahon at prutas na nakatanim sa lupa ng iyong kapitbahay ay kanilang pagmamay-ari. Kung mayroon mang sanga o mga dahon na pumapasok sa iyong bakuran, ay hindi nangangahulugan ito ay iyon na. Ang maaari nyo lang gawin ay hilingin sa inyong kapitbahay na tanggalin ang sanga o mga dahon na nagiging sagabal sa inyo o maaaring magdulot ng pagkasira o kapahamakan sa inyo o sa iyong ari-arian. Kung hindi ito sila tatalima, maaari ninyo ito ipaalam sa lokal na pamahalaan upang sa kanilang utos ay magawa ang angkop na pagtanggal. Ito ay batay sa Article 483 ng nasabing batas. So malinaw na the ownership of the property gives the right by the accession to everything and to the owners belongs. Ayun po. Abortion at ang mga sangkot nito, mayroong bang punishment and fine? Ayon sa Revised Penal Code of the Philippines, Article 258, abortion practiced by the woman himself or herself by her parents. Itinakda ng nasabing batas na parusahan ng pagkakulong ang babaeng magsasagawa ng pagpapalaglag sa kanyang sarili o papayag sa pagpapalagawa nito sa kanya ng ibang tao. Sinasabi rin ng nabanggit na batas na kung magpapalaglag ay ginawa ng sinuman sa mga magulang na buntis na may pagpayag niya para itago ang kahihiyang dala ng kanyang pagbubuntis, ay maaaring makulong ang nasabing magulang ng mula 2 taon at 4 na buwan at isa hanggang 6 na taon. Mula sa nabanggit na batas, makikita na kriminal na gawain ang pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan
Hindi sapat na dahilan ang pagputol ng pagtutol o pagpayag ng anak niyang nobya na gawin ang pagpapalaglag maging ang nararamdaman niyang kahihiyan sa pagbubuntis. Sakaling ituloy ito, pwede siyang makulong ng hanggang 6 na taon ayon sa Revised Penal Code. Ang katanungan ko ngayong araw na ito ay tungkol sa karapatan ng pinagsanlaan na ibenta ang ari-ariang isinanla ng nangutang bilang bayad sa halagang inutang niya. Ang kasagutan sa katanungang ito ay nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinion ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Hindi po ito may iba kung may ibang may darating na impormasyon. Pero mas mainam pa lang po kung personal kayong nagdalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Ako ay papasok sa ibang tirahan upang pigilan o nagaganap na krimen sa loob ng bahay. May tuturing ba ito na trespassing o hindi? Ang sagot sa iyong katanungan ay nakasaad sa Article 280 ng Revised Penal Code of the Philippines as amended by the Republic Act No. 10951. Nakasaad sa nasabing artikulo na hindi saklaw ng krimen na trespassing ang sinumang tao na papasok sa tirahan ng ibang tao na may hangarin na pigilan ang malubhang pinsala sa kanyang sarili o sa mga naninirahan sa tahanan o sa ibang tao. Malinaw na sinasabi ng ating batas na hindi may tuturing na trespassing ang inyong ginawa dahil ang pagpasok sa bahay ng inyong kaibigan ay upang pigilan lamang ang pambubugbog ng kanyang asawa at para agad itong madala sa ospital. Hindi pagsasabi ng health insurer sa totoong kalusugan. Ang kasagutan sa iyong katanungan ay nasasaklaw sa Section 26 at 27 ng Republic Act No. 10507 o mas kilala na sa tawag na Insurance Code of the Philippines. Ibig sabihin, maaaring makansela ang inyong health insurance sapagkat hindi ninyo sinasabi sa inyong insurer na kayo ay nagkasakit at nagka-ospital noong nakaraang buwan. Sa makatuwid, ang hindi pagsasabi sa inyong health insurance or insurer ng mga kabagay-bagay tungkol sa inyong kalusugan, sinasadya man ninyo o hindi, ito ay hindi maituturing na concealment at ito ay maaaring makapagbigay ng karapatan sa nasabing health insurer upang ikansela ang inyong contract of insurance. Driver, bawal gumamit ng cellphone.
Ito ay alinsunod sa Republic Act number 10913 o mas kilala sa Anti-Destructive Driving Act na nakasaad sa Section 4 and ng Republic Act number 10913. Sa Section 4 nakasaad destructive driving. A. Using a mobile communication device to write, send, read, or text-based communication, receive or call, or any other similar act. B. Using electronic entertainment or computing device to play games and other similar acts. So, maliwanag sa nasabing batas na ang paggamit ng mobile phone o pag-text ng messages o pagtawag o pagsagot ng tawag at iba pang gawain na may kinalaman sa mobile phone ay mahigpit na pinagbabawal sa mga taong nagmamaniho ng sasakyan. Hindi rin maaaring gumamit ng telepono ang driver at anumang sasakyan kahit pa nakahinto na pansamantala ang sasakyan dahil sa stoplight. So, sa makatuwid, ang pag-issue ng traffic enforcer o traffic violation ticket sa iyong asawa dahil sa destructive driving ay naayon sa batas ayon sa Republic Act 10913 Section 4. Ayun po. Para naman po malaman nyo ang kabuhang katanungan, ano ang mga applicable law, ano ang fine or punishment kung mayroon man, pwede po ninyo ito mabasa. Ang pagpapatayo ba ng bahay o pagtatanim ng mga halaman o pag-cultivate o paglalagay ng improvement sa isang lupain na hindi nyo pa pagmamayari, ano ang batas na nakasaad dito? Ang batas sa Article 449 hanggang 451 ng New Civil Code of the Philippines nakasaad sa Article 449 na kung sino man ang nagpatayo ng bahay o nagtayo ng bahay, nagtanim o nag-cultivate ng walang paalam sa may-ari, siya ay walang karapatan na maningil sa totoong may-ari pag ito'y kailangan na ng may-ari, totoong may-ari. At sa Article 450 na naman, nakasaad na pwedeng ipa-demolish o ipatanggal ng totoong may-ari ng lupa yung itinayo o itinanim mo sa lupain niya nang ikaw ang magbabayad ng gastos sa pagtanggal o pag-demolish ng mga naitayong building or bahay o tanim sa lupain na hindi iyo. At sa 451 naman, nakasaad na pwede pang hinan ka ng damages ng totoong may-ari doon sa lupa na kinultivate mo o tinayuan mo ng bahay o tinaniman mo. So, malinaw sa New Civil Code of the Philippines na labag sa batas ang ginawa mo kung ikaw ay in bad faith. Sa iyo namang sitwasyon, dahil alam ng iyong pinsan na pansamantala lamang silang maninirahan sa iyong lupain, may ituturing na sila ay builder in bad faith. Dahil dito, hindi niya kaya kayo maaaring singilin sa mga nagastos upang mapatayo ang nasabing puno. Sa ganitong pagkakataon, binibigyan din ng ating batas ang karapatan na magpili ng ganun tungkol sa pagpapatayo nito sa inyong
ng kasambahay. Ang kasagutan sa iyong katanungan ay matatagpuan sa Section 8 ng Republic Act number 10361 o mas kilala sa tawag na Domestic Worker Act o Batas Kasambahay. Sa Section 8 nakasaad ang access to outside communication. Malinaw na nakasaad sa ating batas na karapatan ninyong gamitin ang telepono o iba pang pasilidad ng komunikasyon ng inyong amo. Ngunit ang kaakibat na gastos ng ay iyong sasagutin maliban kung hindi pagpapabayaran ka ng iyong amo. So malinaw dito sa Section 8, access to outside communication na pwede mong gamitin siya. Pero kung anuman ang nagastos o anuman ang magiging bill ng inyong pagtawag ay iyong sagutin. Kayo ay magbabayad din kung pababayaran ng inyong amo. Ayun po. Eco-friendly businesses. Ano ang mga insentibo? Ayon sa Section 5 ng Republic Act number 10771 o mas kilala bilang Philippine Green Jobs Act of 2016, nakasaad sa Section 5 incentive for the purpose of encouraging business enterprises to generate and sustain green jobs. Sa Section A, special deduction from taxable is 50%, and tax and duty-free importation of capital equipment, provided that the capital equipment is actually directly and exclusively used in the promotion of the green job of the business enterprises. So yun po ang mga insentibo. 50% po kayo na tax rebate, tax exemption, mayroon po kayo ng tax at duty-free pag nag-import kayo ng mga materialis na gagamitin sa negosyo para ma-promote ang green job business enterprises. Ayon yan sa Republic Act number 10771 o mas kilala the Philippine Green Job Act of 2016. Para po naman maintindihan nyo ang kabuuan ng topic nito, nasa description area po ang buong katanungan, ano po ang mga applicable law, kung ano po ang fines and punishment kung mayroon man, at kung ano ang opinion po o ano ang dapat tulong sa ganitong solusyon. Sa description area po sa video, sa ilalim ng video, doon po nito mababasa. And to God, parusa sa bastos na minor de edad. Ito ay nasasaklaw sa Section 7 Republic Act number 11313 o mas kilala bilang Safe Space Act. In Section 7, gender-based sexual harassment in street and public spaces committed by the minors. Sa makatuwid, hindi alintahan na bata pa ang nambastos sa iyo kung mapapatunayan siya ay may sapat ng kaalaman sa tama at maling gawain, maaari siyang sumailalim sa kaukulang intervention o diversion program na ipinag-iiral ng ating pamahalaan tungkol sa Children Conflict with the Law or CICL. Sumalinaw po sa batas sa Section 7 ng Republic Act 11313 na may pananagutan siya kahit minor de edad pa rin siya.
Para po naman malaman ninyo ang buong topic na ito, pwede po ninyo ito mabasa sa ilalim ng video na ito sa description area. Doon po nakasalaysay ang buong katanungan, buong kasagutan, kung ano ang applicable law ng iyong katanungan, at higit po sa lahat, kung ano ang fine and punishment sa paglabag ng ganito ng mga minor de edad. Doon po lang sa ilalim ng video na ito sa description area. Obligasyon ng pet owner na itali ang aso pag ilalabas sa public places. Ito ay ayon sa Section 5C ng Republic Act 9482 o mas kilala sa tawag na Anti-Rabies Act of 2007, which is seen Section 5, Responsibility of Pet Owners. So sa makatuwid, malinaw sa batas na mayroong obligasyon ang pet owner na itali ang kanyang aso sa tuwing ilalabas niya ito sa pampublikong lugar tulad ng kalsada sa inyong barangay. Kaya naman tama ang sinabi sa iyo ng inyong tanod sa barangay. So malinaw dito sa Section 5, Responsibility of Pet Owners, all pet owners shall be required maintain control over the dog and not allowed to roam the street at any public places without a leash. Yun po. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po ito maiba kung may idadagdag na ibang impormasyon. O kaya mas mainam kung personal kayong dadalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito lang sa para naman malaman ang kabuuan ng ating topic ngayon, pwede po ninyo ito mabasa sa description area sa ilalim ng video na ito. Doon mababasa ninyo po kung ano ang buong katanungan, buong kasagutan, kung anong applicable law, ano ang dapat gawin, at ano ang kaparusahan kung ang pagtatayo ng gusali na walang firewall, may multa ba ito o may kulong? Ayon sa Republic Act 9514 o mas kilala bilang Fire Code of the Philippines, nakasaad sa Section 7, letter D, Provision on Fire Safety Construction, Protective and Warning System. Kung ang paglabag ay sinasadya, ito ay at napatunayan sa korte, ang nasabing paglabag ay may katumbas na pagkakulong na hindi bababa sa 6 na buwan at hindi higit sa 6 na taon o multang hindi higit sa 100,000 o parehong pagkakulong at multa. At ayon sa nabanggit ng probisyon ng batas, ang kabiguan ng may-ari na magpagawa ng firewall sa kanyang gusali ay mariing ipinagbabawal. Ayun po. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po,
Ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po ito maiba kung may ibang may dadagdag na ibang impormasyon. Mas mainam pa rin po kung personal kayong dadalaw sa isang abogado. Muli, maraming salamat po. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Para naman mabasa ang buong detalye ng topic na ito, pwede po kayo pumunta sa description area sa ilalim ng video na ito. Doon po nakasalaysay lahat ng kabuuhang katanungan, kabuuhang kasagutan at advice ko sa inyo. Ayun po. At para sa gusto namang magtanong, pwede po kayo mag-send sa akin sa pamamagitan ng aking email address o kaya sa comment section sa latest video na aking i-upload. Muli, maraming salamat, and to God be the glory. Gustong ipawalang bisa ang pag-aampon. Ayon sa Section 19 ng Republic Act No. 8552 o mas kilala bilang Philippine Domestic Adoption Act of 1988, nakasaad na ang mga grounds to rescind ay repeated physical at verbal na maltreatment. Kung may attempt sa kanyang buhay, o kaya kung may sexual assault, o kaya may abandonment. However, the adopters may disinherit the adoptee for a cause provided in Article 919 of the Civil Code of the Philippines. Maaaring maipawalang bisa ang naganap na pag-aampon kung isa sa mga dahilang nabanggit ng batas sa inyong sitwasyon ang madalas lamang ninyong hindi pagkakaunawaan ng mga taong umampon sa inyo ay hindi sapat na dahilan upang ipawalang bisa ang ginawang pag-aampon sa iyo. Ang ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ang mga ngasiwa nito. Ayon yun sa Republic Act 8552 o mas kilala bilang Philippine Domestic Adoption Act of 1998, Section 19, Ground of Rescission of Adoption. Ayan po. Pribadong usapan, bawal ipagkalat. Ayon ito sa ating saligang batas, partikular na sa Article 3, Section 3, hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon. Number 1 and 2. Malinaw na nakasaad na ang tanging dahilan para malabag ang karapatang ito ay kung ipag-uutos ng hukuman at mayroon itong legal na basihan at kinakailangan ito para panatilihin ang kaligtasan at kaayusan ng Estado. Maliban sa mga dahilang nakasaad na ito, lahat ng uri ng kadahilanan ay hindi sinasang-ayunan ng saligang batas. So nakasulat sa ating saligang batas na ano bang ebidensyang nakuha mula sa paglabag ng nabanggit na karapatan ay hindi maaaring gamitin para sa anumang layunin o hakbangin. Ayon ito sa Article 3, Section 3, 1 and 2. Makikita natin mula sa nabanggit na provision ng Konstitusyon na pinahalagahan ng Estado ang karapatan ng bawat mamamayan
na ang kanilang komunikasyon at korespondiya siya ay mapanatiling pribado. Ang anumang gawain na magdudulot ng paglabag sa nasabing karapatan ay hindi pinahihintulutan. Ayun po. Ang pagtatayo ng gusali na walang firewall, may multa ba ito o may kulong? Ayon sa Republic Act 9514 o mas kilala bilang Fire Code of the Philippines, nakasaad sa Section 7, letter D, Provision on Fire Safety Construction, Protective and Warning System. Kung ang paglabag ay sinasadya, ito ay at napatunayan sa korte, ang nasabing paglabag ay may katumbas na pagkakulong na hindi bababa sa 6 na buwan at hindi higit sa 6 na taon o multang hindi higit sa 100,000 o parehong pagkakulong at multa. At ayon sa nabanggit ng probisyon ng batas, ang kabiguan ng may-ari na magpagawa ng firewall sa kanyang gusali ay mariing ipinagbabawal. Ayun po. Ito ay papasok sa ibang tirahan upang pigilan o nagaganap na krimen sa loob ng bahay. May tuturing ba ito na trespassing o hindi? Ang sagot sa iyong katanungan ay nakasaad sa Article 280 ng Revised Penal Code of the Philippines as amended by the Republic Act No. 10951. Nakasaad sa nasabing artikulo na hindi saklaw ng krimen na trespassing ang sinumang tao na papasok sa tirahan ng ibang tao na may hangarin na pigilan ang malubhang pinsala sa kanyang sarili o sa mga naninirahan sa tahanan o sa ibang tao. Malinaw na sinasabi ng ating batas na hindi may tuturing na trespassing ang inyong ginawa dahil ang pagpasok sa bahay ng inyong kaibigan ay upang pigilan lamang ang pambubugbog ng kanyang asawa at para agad itong madala sa ospital. Dalawang tax identification number. Mayroong bang multa o parusa nito? Ang sagot sa iyong katanungan ay opo. Para sa inyong kaalaman, ang pagkakaroon ng dalawang o higit pang tax identification number or TIN ay pinaparusahan sa halagang 1,000 o pagkakulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan o parehong multa o pagkakulong. Ito ay alinsunod sa Section 20, which is Penalty Provision ng Revenue Regulation Number 112008 ng Bureau of Internal Revenue or BIR at sa Section 275 ng ating National Internal Revenue Code. So nakasaad dito na bawal at ito ay may multa at pagkakulong ayon sa Section 20 at Section 275, violation of other provision of this Code of Rules and Regulation in general. Ayun po. So, ang pagkakaroon ng dalawang TIN number o BIR TIN number ay may kaukulang parusa at multa.
Dalawang tax identification number. Mayroong bang multa o parusa nito? Ang sagot sa iyong katanungan ay opo. Para sa inyong kaalaman, ang pagkakaroon ng dalawang o higit pang tax identification number or TIN ay pinaparusahan sa halagang 1,000 o pagkakulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan o parehong multa o pagkakulong. Ito ay alinsunod sa Section 20, which is Penalty Provision ng Revenue Regulation Number 112008 ng Bureau of Internal Revenue or BIR at sa Section 275 ng ating National Internal Revenue Code. So nakasaad dito na bawal at ito ay may multa at pagkakulong ayon sa Section 20 at Section 275 violation of other provision of this Code of Rules and Regulation in general. Ayun po. So, ang pagkakaroon ng dalawang TIN number o BIR TIN number ay may kaukulang parusa at multa.